Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Isang buwan ang nakalipas magmula nang dumating si Sophia sa probinsya at tumira sa dating bahay ni na Michelle. Maganda at maayos ang daloy ng buhay niya sa mga nakalipas na araw. At kung ikukumpara sa syudad ay mas gusto niya ditong tumira. May ilan na rin siyang mga kapitbahay na nakakausap at tumutulong sa kaniya kung paano mamuhay sa probinsya, lalo na kung ito ang unang pagkakataon na maninirahan siya rito. Kailangan mo rin kausapin ang mga halaman mo na parang mga tao. Ako na nagsasabi sa iyo, maganda ang aanihin mo sa oras na magbunga ang mga tinanim mo. Wika ni Nanay Fe, ang matandang babae na parang naging ina na rin ni Sophia dahil sa pag-aasikaso nito sa kanya. Halos magkatabi lang rin ang bahay nila na tinitirhan niya. At sa lahat ng tao dito sa nayon, ito ang madalas niyang nakakasama. Ah, talaga po? Subok niyo na siguro, kaya nasabi ninyo. Aniya habang tinatanggal ang mga tuyong dahon sa mga tangkay ng halaman sa harapan niya. Aba syempre, tingnan mo mga inaani kong prutas at gulay. Fresh ang lahat ng mga yon kaysa sa mga tinda sa palengke sa bayan. Karamihan may mga ood na ang loob pero tinitinda pa rin ng iba para maubos. Hindi ba tama ako? Anito sabay bunot ng isang hinog na kamatis. Tingnan mo ito. Itsura pa lang halata ng maganda ang pagkakatubo. Bilog na bilog at ang pula pa niya. Tikman mo. Tinanggap naman ni Sophia ang kamatis na inabot sa kaniya sa kakinagatan. Tumingin siya sa matanda at magkukunwari sana siyang nawalan ng malay pero masyadong marumi ang lupa kaya di na niya ginawa. Hay nako, mansanas iyon iha. Hindi kamatis. Natatawang wika sa kanya ni Nanay Fe matapos makita ang pagtatangka ni Sophia na humiga. Siya nga pala, bukas ng umaga ay may libreng check-up para sa mga buntis na gaganapin sa barangay natin. Gumaya ka ng maaga at sasamahan kita. Bumaba ang tingin ni Sophia sa kanyang tiyan na hindi pa man lumalaki pero nakakaramdam na siya ng mga paglilihi. Mahirap magbuntis ng mag-isa, lalo na kung first time mo na magdalang tao. Kailangan mo ng taong aagapay sa iyo dahil hindi sa lahat ng oras ay kakayanin mo mag-isa. Sambit ni Nanay Pe sa kaniya. Naiintindihan ko kung di mo sasabihin sa ama ng batang yan na nagdadalang tao ka. Pero kahit naman lang sana sa iyong ina ay magsabi ka para may gagabay sa iyo. Wala na po akong mga magulang, Nanay Fe. Aniya sa kahinarap ang matanda. Kakayanin po namin ito. Isang tipid ng ngiti lamang ang sinagot ng matanda sa kaniya. Pero sa loob-loob nito ay naaawa siya sa dalaga. Mag-isa lamang ito sa bahay. Ang tanging pera na kinukuhan lang nito ay ang katas ng mga gulay at prutas na itinitinda nila sa bangketa. Minsan, wala pa nga silang kita dahil madalang ang may bumili sa pwesto nila. Sa isang buwan na pananatili ni Sophia dito sa probinsya, ay nasanay na siya sa tahimik at payapang paligid. Walang maiingay na tao at sasakyan. Presko rin ang hangin at hindi mo mararamdaman na mag-isa ka. Dahil sa mga kapitbahay na madaling pakisamahan. Ang alarm clock na gumigising sa kaniya ang mga tilaok ng manok. Habang nagpapatulog naman sa kaniya
ay ang mga tunog ng kuliglig sa paligid. Wala siyang kahit anong gadgets kaya wala rin siyang balita sa labas. Pabor naman iyon sa kanya dahil iniiwasan na rin niyang gumamit ng mga ito na pwedeng makatulong sa pagtuntun sa kinaroroonan niya. Nagpunta si Sophia sa kusina para kumain ng tanghalian niya. Ang kanin niya ay yung kanin pa kagabi na sinangag lang niya kanina para magkaroon ng lasa. Nagluto lang din siya ng ginisang kamatis na hanggang gabi na niyang uulamin. Minsan, nasasawa na siya sa mga ulam na hinahanda niya dahil paulit-ulit na lang ito. Pero wala siyang pagpipilian kaya tinitiis na lamang niya. Tao po, may tao ho ba rito? Natigil siya sa pagkain nang marinig ang sunod-sunod na pagkatok sa kanyang pinto. Sophia Mendoza, nariyon ho ba kayo sa loob? Nagsalubong ang kilay niya sa kanyang narinig at mabilis na umalis ng mesa para pumunta sa sala. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya sa labas ang lalaki na naka-uniforme habang may hawak na papel at ballpen. Sino ho sila? Tanong ni Sophia. Ma'am, kayo ho ba si Sophia Mendoza? Tanong nito sa kanya sabay abot ng hawak niyang ballpen at papel. May parcel po para sa inyo. Pakipirmahan na lang po ito for proof na nakarating sa inyo ang parcel. Kuya, teka lang. Wala akong in-order na kahit na ano sa inyo. Nagkamali yata po kayo ng bahay na pinuntahan. Balak na sana niyang isara ang pinto pero pinigilan siya ng delivery man. Ma'am, don't worry po. Wala na naman po kayong babayaran sa amin. Okay na ho ang iyong payment. Pirma na lang po ang kailangan namin mula sa receiver. Anito habang pilit na inaabot sa kanya yung resibo. Ma'am, please, pirmahan nyo na. Ayokong matanggal sa trabaho. Mayayari po ako sa boss ko. First day ko pa naman ngayon. Sige na ma'am. Itinigil ni Sophia ang pakikipagtulakan sa pinto na naging dahilan kaya muntikan na mag-outbalance ang delivery man. Umayos ito ng tayo at ipiniliwanag sa kanya ang sistema ng trabaho nila. Hindi naman siya interesado kaya para matapos na ay pinirmahan na niya. Bakit wala nakalagay kung kanino galing? Takang tanong niya na makita sa resibo na walang pangalan ang sender. Hindi kaya Bombay ang dala nyo? Imposible ma'am. Lagi kami nagdo-double check sa mga parcel na hawak bago ibigay kay receiver. Anito sabay lingon sa likuran niya upang sinyasan ang mga kasama niya. Napatingin din doon si Sophia at halos manlaki ang kanyang mga mata na makitang dalawang malaking kahon ang daladala ng mga kasama nito. Pakiingatan mga pre, baka may babasagin dyan sa loob, mayayari tayo. Dahan-dahan nilang ibinaba ang dalawang malaking kahon sa harap ni Sophia na hindi maipinta ang kanyang hitsura. Nagpaalam sa kanya yung mga delivery man habang siya ay tulala pa rin sa mga kahon na dinala sa kanya. Salamat Sophia, sa uulitin. Wika ng mga kapitbahay ni Sophia matapos makatanggap ng ayuda mula sa kaniya. Bit-bit ng mga ito ang isang plastic bag na may lamang ilang dilata, biskwit at instant food na galing sa isang kahon na natanggap niya kanina. Marami siyang binahagihan sa mga kapitbahay. Pero halos hindi naman nabawasan ang laman ng isang kahon niya. Mukhang hanggang isang taon supply to wika ni Nanay Pe habang inaayos ang mga pagkain sa cabinet sa kusina. May naisip ka na ba kung sino nagbigay nito sa'yo? Baka po si Michelle. Aniya saka naupo sa sopa. Siya lang naman ang taong pwedeng gumawa nito sa akin. Baka nagtulong-tulong sila ni Nicole para mabigyan nila ako ng ganito karaming pagkain. Pati mga gamit at damit? Takang tanong ni Nanay Pe sa kaniya. Sa pagkakilala ko sa batang yun, kuripot yun pagdating sa pera. Kaya hindi ako sigurado kung siya nga nagpadala ng mga yan. Napatingin si Sophia sa isang kahon na ang laman ay mga bagong damit at gamit. Mayroon ding ilang libro na patungkol sa pagdadalang tao na mas lalong pinagtaka niya dahil bilang sa daliri lang ang nakakaalam sa kalagayan niya.
Pumasok sa isip niya si Rafael Garcia. Pero agad niyang iwinaksi dahil para kay Sophia ay imposible itong gawin sa kanya. Bakit magbibigay ng tulong ang isang taong gusto siyang dispatchahin? Napatitig siya sa dalawang kahon sa sala. Maayos na ang mga pagkain na isang taon yata ang aabutin bago ito maubos. Iyong isang kahon ay may bagong damit at gamit. Hindi pa niya inaalis sa lalagyan dahil di niya alam kung may balak ba siyang gamitin ang mga ito. Mayroong parte sa kanya na gusto pero hindi buo ang loob niya para galawin ang mga gamit. Dahil di niya alam kung kanino ba talaga nanggaling. Sila Michelle at Nicole ang unang pumasok sa isip niya nang buklatin niya ang dalawang kahon. Pero napaisip siya bigla kung bakit di nila inilagay ang pangalan nila sa sender gayong siya naman ang receiver. Iyon ang pinagtataka niya kanina pa. Naupo siya sa sopa at kinuha ang isang libro na nasa pinakaibabaw ng kahon. Patungkol ito sa mga unang beses na nagdadalang tao. Noong una ay binubuklat-buklat lang niya hanggang sa mahinto siya sa isang pahina na di na namalayan ang sarili na binabasa na niya ang nakasulat sa loob ng libro. Kung hindi nga lang humangin ng malakas mula sa pinto niyang nakabukas ay hindi siya tatayo para isara ito. Kagaya ng bilin sa kanya ni Nanay Fe, ikinandado na niya ang pinto at mga bintana ng bahay para sa kanyang seguridad. Kung tutuusin, maaga pa sa kanya ang 9:00 ng gabi. Pero dahil wala naman siyang ibang gagawin pa, ay maaga siyang nahiga sa kanyang kama, dala ang librong binabasa. Narito siya ngayon sa parte ng libro kung saan tumitingin siya ng mga pangalan. Sa dami na nakalista, hindi niya alam kung anong pipiliin niya dahil lahat magaganda. Nasa letter A pa lamang siya pero ang dami na niyang natitipuhan. Amanda? Tanong sa sarili na pumuko sa atensyon niya ang pangalang ito. Paulit-ulit niya itong binabanggit at paganda ng paganda ito sa kanyang pagdinig. Sige, kapag babae, iyon ang papangalan ko. Sa lalaki naman tayo. Hindi niya alam kung anong oras siya dinalo ng antok sapagkat nakatulugan ni Sophia ang librong kanyang binabasa. Sophia! Sophia! Bumangon ka na dyan! Aba, gusto mo bang mahuli tayo sa pila? Naimulat ni Sophia ang kanyang mga mata sa sunod-sunod na pagyugyug sa kanya ni Nanay Fe. Napakalakas din ang boses nito kaya gising na din agad ang kanyang diwa. Bumangon ka na dyan, Sophia. Gumaya ka na at marami ng tao sa barangay. Ani ni Nanay Fe na inabutan din siya ng isang tasa na may lamang mainit na gatas. O ito, inumin mo muna at kumain ka ng biskwit. Siguradong tanghali na tayo matatapos doon. Baka mamaya, wala pa silang libreng pakain doon. Hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. Apektado rin ang bata. Napatingin si Sophia sa harap ng barangay na may mga nurse at doktor na nasa loob. May mga nakapili na rin sa labas na mga gaya niya nagdadalang tao at karamihan pa sa mga ito ay malalaki na mga tiyan. Good morning po, Nanay. Magpapacheck up din ho kayo? Tanong ng isang staff ng barangay kay Nanay Fe. Doon ho tayo sa court. In 5 minutes po, magsisimula na po tayo. Ay iho, nakakainsulto ang sinabi mo. Pero hindi ako ang buntis. Malusog lang ako. Ani Nanay Fe sabay turo kay Sophia. Siya ang buntis. Hindi halata, di ba? Ay naku po, pasensya na po, Nay. Hindi niyo naman po agad sinabi. Tumingin yung staff kay Sophia at naiilang nang umiti sa kaniya. Tara na sa court, Mrs. Pero, nasaan po ang mister ninyo? Wala akong mister. Patay na. Walang kabuhay-buhay na tugon ni Sophia na mas lalo nagpangiwi sa staff na umasikaso sa kaniya. Agad nitong iniba ang usapan para mawala ng kakailang na hangin sa pagitan nila. Makalipas ng ilang sandaling paghihintay ay nagsimula ang programa kung saan nagsalita pa ang barangay chairman na kahit wala namang kinalaman sa ganap ngayon ay lumalabas sa bibig niya para lang tumagal ang oras ng paghihintay nila. Komportable naman lahat ng buntis sa kanilang kinaupuan, maliban kay Sophia na kanina pang hindi mapakali sa kinaupuan niya. Okay lang ba tayo, Mrs?
Tanong sa kanyang doktor noong siya nang naupo para i-check up. Isang ngiti lang ang naging tugon niya bago sumagot sa tanong ng doktor. May ilang vitamin sa kanyang ibinigay at ilang mahalagang tips at guide para sa kanyang first trimester. May mga ilan din siyang tinanong patungkol sa ilang sintomas na nararamdaman niya. Tulad ng pagiging sobrang pagod kahit wala naman siyang ginagawa. Madalas na pagtulog at pag-ihi na normal naman pala sa isang buntis. Since first trimester mo pa lang ito, hindi pa advisable ang makipag-make love kay mister dahil baka malaglag si baby. Pwede nyo siyang gawin kapag mga second or third trimester. Safe iyon, don't worry. And makakatulong iyon sa inyo ni baby. Paliwanag ng doktor sa kaniya. Gusto niya sanang umangal pero di na niya ginawa para matapos at makalabas na rin siya ng court kaagad. Oh, ano? Kumusta? May pera ba silang inabot sa inyo? Tanong ni Nanay Pe nang salubungin siya nito sa labas. Inabot ni Sophia ang paper bag na may lamang vitamins, tinapay at libreng pamaypay. Nanay Pe, mauna na muna kayong umuwi. May pupuntahan lang po ako saglit. Ha? Teka, saan ka naman may lakad? May titingnan lang ho ako saglit sa kabilang kanto. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako. Hindi na pinahaba pa ni Sophia ang pag-uusap nila dahil tumalikod na siya agad at naglakad palayo sa matanda. Hindi niya sigurado kung saan siya pupunta pero may gusto siyang masigurado. Mabilis ngunit maingat ang bawat paghakbang na ginagawa ni Sophia sa gilid ng kalsada habang pinapakiramdaman ang taong sumusunod sa kaniya. Pinipilit niya maging natural ang kanyang kilos upang hindi maghinala sa kanya ang taong kanina pa niya napapansin mula nang dumating sila sa barangay. Ilang beses nang nagtatama ang kanilang mga mata mula pa kanina kaya alam niya na hindi nagkataon ang lahat. Naghanap siya ng maaaring shortcut para lituhin ang taong sumusunod sa kaniya. At nang makakita siya ng isang daang makipot sa kanan niya, doon siya nagtungo at nagtago sa gilid ng poste na napapalibutan ng mga matataas na damo. Ilang segundo lang, lumitaw ang isang di pamilyar na lalaki sa harapan niya at nang magtama muli ang kanilang mga tingin ay huli na para tumakbo pa ito dahil nahawakan ni Sophia ang kuwelyo nito at buong lakas na isinandal sa pader. Sino ka? Unang tanong na lumabas sa bibig ni Sophia. Ngayon lamang niya ito nakita at kung pagbabasin ang suot ng lalaki, hindi ito taga rito. Hindi ako masamang tao. Huwag kang mag-alala. Anito at nakuhupang tumawa sa harapan niya. Sinubukan itong hawakan ang kamay ni Sophia upang alisin sa kuwelyo niya pero mas lalo niya itong diniinan sa pader dahilan kaya mas nahirapan siya sa paghinga. Sabihin mo, si Rafael Garcia ba ang nag-utos sa'yo na sundan ako? Hindi tanong, kundi isang kumpirmasyon. Bumaba ang tingin niya sa DSLR camera na nakasabit sa leeg ng lalaki na lalong nagpatindi ng hinala niya. Plano niya sana itong kuhanin pero hindi niya nagawa dahil nabaliktad ang kanilang sitwasyon. Hinawakan ng lalaki ang isa niyang kamay, saka pinilipit at inilagay sa kanyang likod bago siya nito itinulak ng bahagya para makatakas. Plano niya itong habulin na makaramdam siya ng pagsakit ng kanyang tiyan. Kaya di niya tinuloy at nanatili na lang sa kanyang kinatatayuan. Ang daming pumapasok sa isip niya ngayon. Wala siyang nakuhang sagot na maayos mula sa lalaking ito. Kaya di niya alam kung paniniwalaan ba niya ang teoryang binuo niya sa isip niya. Kung may kinalaman si Rafael Garcia sa lalaking ito, ibig sabihin kailangan niya maging mas maingat sa mga araw na lilipas dahil panigurado lagi na may nakabuntot sa kaniya. At nang makauwi siya ay mababaka sa mukha niya ang sobrang pagod dahil sa dami na nangyari kanina kung kaya't mabilis din siyang nakatulog nang mahiga sa kama. Kawawang bata. Hindi mapigilan ni Nanay Pe ang magpakawala ng malalim na buntong hininga habang pinagmamasdan si Sophia. Ramdam niya ang hirap at pagod nito buong araw na hindi maganda para sa isang buntis.
Lumabas siya ng kwarto at saglit na inayos ang mga gamit sa sala. Nang biglang nagring ang cellphone ni Nanay Pe. Tumingin muna siya sa pinto ng kwarto ni Sophia bago niya ito sagutin. Hello? Oo, narito na kami sa bahay at nagpapahinga na siya. Mali ang paraan na ginawa nyo dahil lumaki lang ang gulo dito sa amin. Wag na wag kayong basta pupunta dito. Makakasama pa ito sa kaniya at sa batang dinadala niya. Pakikipag-usap niya sa kabilang linya. Hindi ko alam, pero sana sa susunod na gumawa kayo ng aksyon, isipin nyo rin ang magiging epekto nito sa babaeng pinababantayan nyo. Hindi ako nagrereklamo. Suhestyon lamang ang sinasabi ko. Sa pagiging abala ng matanda, ay hindi niya na malayan ang pagbangon ni Sophia sa kama na malimpungatan dahil sa boses na naririnig niya. Ako na ang bahala sa kanya. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng mag-ina. Oo, sige na. Ibababa ko na ito. Baka may makarinig pa na ibang tao. Wika ni Nanay Pe at kasabay nito ang pagkasira ng tiwala ng Sophia sa matandang itinuturi na niyang tunay na ina. Sa mga sandaling ito ay hindi na niya alam kung sino ang tunay na kakampi o tunay na kaaway. Paano haharapin ni Sophia ang buhay niya sa probinsya gayong hanggang dito ay may mga taong umaaligid sa kanya? May koneksyon kaya ang mga ito sa ama ng batang dinadala niya na si Rafael Garcia? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sophia? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!